Nagkakaroon ng emergency meeting ang COMELEC kasunod ng pag-aproba ng Senado at Kamara sa panukalang batas para sa term extension ng mga barangay official. Sakaling ito ay maging batas, ipagpapaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataang elections sa BSKE at ililipat ito sa susunod na taon. Si Margaret Gonzalez magpapalita. Ratipikado na sa Senado at Kamara ang BICAM report para sa panukalang batas na magkaroon ng term extension sa mga barangay opisyal. Sa ilalim ng panukala, gagawin ng 4 na taon ang kanilang panunungkulan at idadaos ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa unang araw ng Lunes ng buwan ng Nobyembre ng taong 2026 sa halip na sa darating na Desyembre ng kasalukuyang taon. Ang COMELEC nakahanda raw sumunod sakaling magiging batas ito. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng emergency meeting ang komisyon kaugnay ng kanilang ginagawang preparasyon sa nasabing eleksyon. Ang procurement ng mga kagamitan para sa BSKE, ititigil muna ng COMELEC sakaling tuluyang may pagpaliban nga ito. Magkakaroon kami ng isang emergency meeting, yung lahat ng mga tauhan natin, opisyal ng Commission on Elections sa isang linggo upang mapag-usapan ano yung mga bagay na kinakailangang ihinto muna namin yung preparasyon. Halimbawa, yung tinatawag natin procurement. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa na indelible ink. Ang voter registration na mangyayari sa July 1 hanggang July 11, posible ring ilipat ng komisyon sa ibang petsa kung hindi naman matutuloy ang BSKE ngayong taon. Pero kung ito'y maririsa talaga sa November, marapat din po siguro na ito ay amin pong i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Maaari maganap ito sa October after po ng Bangsamoro Parliamentary Election, natatagal ng mga hanggang Agosto naman ng susunod na taon. Kailangan din daw ng komisyon na mag-reassess ng kanilang budget at posibleng hihingi sila ng karagdagang pondo para sa BSKE sa 2026 dahil inaasahan nila na madaragdagan pa ang bilang ng mga botante. Bagamat meron kaming budget na nailaan para po dyan, magkakaroon ng tinatawag na continuing appropriation. Madadala itong budget na ito sa susunod na taon. Pero siyempre, kakailanganin ng dagdag na budget naman sapagkat pag dumami ang botante, dadami ang bilang ng presinto, dadami ang bilang ng mga eleksyon paraphernalia na kakailanganin gamitin natin sa araw ng eleksyon. Samantala, pabor naman ang barangay chairman na si Anthony Igos ng Barangay 20 sa Tondo, Maynila para sa term extension. Saad nito, kung madaragdagan ang taon nila sa panunungkulan, ay marami pa silang pwedeng magawa sa kanilang barangay. Alos kulang pa yung 4 na taon na na-extend pa ng 1 year. No? Marami kami mga proyekto na hindi pa namin gusto namin na ipakita sa mga tao yung mga proyekto na talaga importante. Katulad about sa mga education, sa mga feeding program namin sa mga kabataan na malnutrition, katulad ng mga CCTV, sa basta yung mga project na mahalaga din sa ating barangay. No? Tatakbo daw siya ulit sa susunod na BSKE para sa kanyang ikalawang termino. Kumpiyansa din daw si Kap na muli siyang mananalo, lalo pa tinagurian daw siyang action man sa barangay. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.